Attorney Vic, sa tingin mo ba yung pag-amin ni Congressman Toby Tiangco na talagang may impluwensya ang administrasyon, ang presidente para sa pagpapa-impeach kay Inday Sara ay magagamit ito just in case na matuloy itong impeachment trial kay Inday? Yung sa pag-amin niya, alam alam mo personally, Maharlika, bilang Mm-mm. abogado, bilang Yeah. Pilipino, bilang maisog, yung bagong set ng senador for the Mm-mm. 20th Congress, hindi naman sila bound noong rules ng 19th Congress. Bago na ito eh. Basura na, kumbaga functus officio na. Yung 19th Congress, hindi na sila bound o saklaw. Kung ano man ang rules ng 19th Congress, 20th Congress ito eh. Mm-mm. Dapat yan, on its face, i-dismiss eh. Huwag nang i-junk na, ibasura na. May pag-amin eh, na yung Yeah. impeachment complaint, unang-una hindi ito yung verified impeachment complaint required by the Constitution. Babalik na naman tayo doon sa hinihingi ng hakbang ng maisog, yung to Uh-huh. uphold, defend, and respect the Constitution. Pagkatapos niyan, inamin mismo ng campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Tiangco kung anong nangyari at sinabi naman niya na yung impeachment na yan, talaga namang may mga pangakong pera. Pagka Mm-mm. ikaw ay motivated by money, that is corruption. Kahit anong tingnan mo, kahit anong paliwanag mo, corruption yan. Hindi So ito ngayon yung mas pinaigting na na ebidensya nila dahil dito kay Toby Tiangco. Dahil dito mas nagiging malakas yung nila, yung laban dito sa case na to. Kaya it's very explainable yung mga nangyayari ngayon na yung purpose nila kung bakit gusto nilang ipatalsik nga si Inday Sara. Yun yung doon. Yun yung unexpected ba na mismo yung campaign manager sa administrasyon, siya na mismo ang kumanta at nagsabi sa mga siniwalat niya itong mga katotohanan na ganito. So ganun po kagarapal itong mga taong yung may balak na gustong patalsikin si Inday. So lahat na sinabi ni Inday nung mga previous years, lahat ng mga sinasabi niya, yun ay totoo. Na kahit nung kakastart pa lang niya, first year niya, may balak na talaga silang patalsakin si Inday. So yun talaga yung motivation nila. Kaya start pa nung 2022, start ng kailan ba yun? 23, 24, di ba? Start na nilang question yung ni Inday. Kasi nga may plano na sila. And they're fighting for. Kasi gusto nilang yun yung sinasabi palagi nilang tatay na gusto nilang kunin pa rin yung 2028 na sila yung magiging leader pa rin. For what? Dahil nga dun sa malaking pera. At lalo na yung sabi yung na-freeze na pera dun sa US, yung dollars, ilan ba yun? Billion ba yun? Yung dollars na naka-freeze doon na hindi makuha. So yun yung target nila. So kaya gusto nilang kunin sa 2028 pa rin ang Pilipinas. hindi yan dahil valid yung mga isinisigaw ng pumirmang 215 originally na congressmen at dumami na. Ngayon, inaamin na mismo ng miyembro ng Kongreso na sila ay motivated by money. They were powered by money, unfortunately, money of the Filipino people. So, bilang isang abogado, sa tingin mo, madidismiss itong impeachment proceeding dahil dun sa mga kadahilanang nabanggit mo? At papaano mapadismiss ito based sa legalities? On its face, pwedeng magdesisyon ang Senado sitting as an impeachment court na tainted. Malinaw, tainted. Dungis na dungis itong impeachment complaint sa sinabi sa naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco.
ko. Malinaw yan, ang dumi-dumi. At nakita naman na ang talagang motivation ay kwarta, ay pera, pera ng mamamayang Pilipino. Para tayong nanood niya ng 3D, no? Klarong-klaro na yung mga anggulo eh. So kahit gaano mo bali-balihin yung sitwasyon, bali-balik ta rin, nakikita na natin yan yung sinasabi niya na ang motivation is dahil sa pera. So mas, can you imagine yung ginawa nila, ilan ba lahat yung hindi naman yun pwede. Kasi nga, under sa constitution natin, I think one is enough pag meron ng na case. Pero ang nangyari, ilan ba yun sila lahat? 3, 4 ba yun, di ba? At ito na ngayon, ang bagong revelasyon. Ang campaign manager pa mismo ng administrasyon. Plus ito pa yung confusion ni PBBM na hindi niya makontrol yung mga tao. Di ba? So parang wala na. Nagsinglabasa na yung mga baho. Kasi wala man talagang amoy na pwede mong itago. Talagang hahanap talaga yan ng daan kung saan siya aamoy. Kaya ito na yon. Ngayon yung hinihintay. Ito na yung pangyayari na nagbibigay daan para matuklasan ho natin ang katotohanan. Kasi nung mga sinasabi kasi ni Inday, medyo ang mga tao is hindi kasi parang bias kasi pag siya yung nagsasabi lang na ganito yung mga plano nila. Pero ngayon, unti-unti ng yung sitwasyon na nagbigay ng validation doon sa mga sinasabi ni Inday Sara, unti-unti siyang nagva-validate, nagpo-prove. Kasi hindi naman to, sinadya ba to ni Inday Sara? Hindi. Kusa lang siyang dumating. Diba? Katulad doon sa, before itong BICAM, yung sa GAA, yung sa BICAM report. Diba? Before yan, sila nag-file, ahead of time, nagsabi na si Inday Sara patungkol dyan. At nangyayari talaga na yung sino yung decide lang dyan sa budget ng Pilipinas. Diba? So, dahil nga doon, dito natin mas larong nakikita yung motibo nitong mga gahama na mga opisyalis, yung mukhang pera. Dahil sa pera, yun nga, kayang ibinta yung kaluluwa for the sake of money. Inuulitin ko, corruption yan. Ang impeachment complaint, napatunayan na, alam naman natin ang usap-usapan na nun na ito ay powered by money. At may pangako, may bigay ng pera, may suhol. Ang ginawa lamang paglabas at naging hayagan, statement o pahayag ni Congressman Toby Tiangco ay pagkumpirma sa matagal ng nalalaman ng higit na maraming Pilipino. Yes. So, in connection dyan, sa impeachment ni Inday, nung like I think a day or 2 days after, biglang after ng result ng election at ang party list ni De Lima ay nanalo. Then nagbigay ng pronouncement itong si Romualdez, si Speaker Romualdez, na kukunin niya as prosecutors, one of the counsel isa sa mga counsel itong si De Lima, actually at saka si Chelsea. Actually, sobrang aga pa yung pag-declare ni House Speaker, patungkol ito kay De Lima. Kasi parang nag-assume siya na siya pa rin yung magiging House Speaker. Meron, yun nga yung sinabi ni Attorney Vic na sa bagong set ngayon ng Congress, yung mga nangyari sa 19th Congress, ano na yun?
wala na yon. Ngayon, mag-create na naman sila ng bago ngayong leader nila. Sino yung magiging House Speaker? Pwede lang kung manalo si Speaker Romualdez, pwede niya yung gawin. Pero napakaaga pa ho, hindi pa kasi yung nanalo na or binuto ng karamihang mga kongresista na siya ang magiging House Speaker ulit. So hindi po siya nakakasiguro. Kaya yung mga ganito ba, no? Yun yung mga sign na makikita mo kung ano yung totoong mga laro nila. Kaya malaking questionable, no? Joke, no? So, actually, bago in-announce, after a day yata, nung in-announce yan, na overturn yung kaso ni De Lima, di po ba? So, ano yung, mo dito? Ano yung reaction mo dun sa pagkuha dito sa dalawa, kay Joke, no, at kay De Lima? Then, after few days na overturn yung kanyang kaso at pwede siyang ipa-aresto ulit, tama ba? Well, again, unang-una yung sa impeachment. Yung naging pahayag ay hanggat ikaw ang namumuno ng 19th Congress. Pagpasok ng 20th Congress, maaari at sana ay magkaroon ng bagong speaker. Pagka may bagong speaker, may bagong panantayan yan. Magkakaroon ng bagong opisyal, ang mababang kapulungan, magkakaroon ng bagong rules na kinakailangan din ay i-ratify ng Senado. Kasi rules nila pareho yan eh. Diba? So, hindi pwedeng magsiguro na kikilalanin ng 20th Congress, lalong-lalo na ng Senado, yung rules of the 19th Congress. Nandyan si Congressman si Senador. Senador na. Mahusay na abogado, nalalaman niya yan. At alam ko, sisilipin niya yan, na hindi sila saklaw at hindi maaaring igiit na yung rules prevailing nung panahon na pinalusot yung maanumalyang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay siya rin magiging rules of procedure na nagagawin at obserbahan sa gaganapin na impeachment trial. At ako naniniwala, tainted nga, napakadungis at dungis ng korupsyon itong impeachment complaint. Mahalaga yung papel na gagampanan ng ating mga senator judges sitting as an impeachment court. Dapat hindi sila pumayag na ipagpatuloy ang pagdinig sa isang marumi at madungis at tainted na impeachment complaint. Otherwise, tainted na rin yung magaganap na pagdinig. Tainted yung procedure. Pati yung mga bagong halal, sariwang-sariwa yung mandato nung tinanghal na 12 senador, matitaint din yan na nagpapagamit dito sa maanumalyang impeachment complaint. Kaya dapat yan, sa tingin ko, all things being equal, objectively, dapat yan ay hindi bigyan ng due course ng Senate sitting as an impeachment court. Dapat yan ay ibasura at hindi na dapat sayangin ang bawat sentimo na gugugulin sa pagdinig sa isang marumi at tainted at corrupt-ridden impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sapagkat napakaliit ng ating fiscal space, Maharlika. Napakalaki ng budget gap, ng budget deficit. Pipilitin pa natin itong impeachment case na alam naman natin maanumalya, inamin na ng campaign manager mismo ng alyansa na yung pagpirmang yan ay pera. Buti sana kung pera ng mga private money ng opisyal ng mababang kapulungan. Pera naming mga Pilipino yan, pera natin mga Pilipino yan. Kaya may karapatan tayong magsalita. May karapatan tayong magpahayag ng ating hindi pagsang-ayon sa pagpapatuloy ng Juan na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Now, if they really think that she should be made accountable doon sa mga ibinibintang sa kanya, hindi naman lahat tapos na eh. They just have to wait for another year and they can institute a better and more truthful and an honest-to-goodness impeachment complaint kung meron mang basihan. Yeah. So, grabe, no? Grabe ba for 3 years ang nagawa lang ng mostly maririnig natin is about Duterte, Pogo, di ba? Walang project nagawa aside dun sa
sinasabi nilang AKAP at saka yung AX. Hindi naman lahat na nabigyan. May 20 kilo ng bigas. Isang araw lang din na nangyari. Pero yun nga na, for 3 years na nangyayari. Parang bula lang yung 3 years na walang nangyayari sa Pilipinas. At lalo pang gumulo, mga adik, mas marami. Tapos sila din yung nagsasabi na mas maganda daw yung performance ng mga pulis ngayon. Mas maganda daw yung pamamaraan nila sa paghuli ng mga malalaking isda. Ang tanong dun, sino ba yung malaking isda na nahuli nila? Tapos ang taong bayan, tanungin mo, mas nagustuhan nila yung sa time ng Tatay Duterte. Kasi ngayon, ramdam ng mga tao na naglabasan naman itong mga kriminal na walang respeto. Walang takot. Di ba? So yun yung, ang galing kasi nilang mag-twist ng story. Pero yun nga, you cannot change kahit pipilitin mo yan, ang lalabas at lalabas pa rin yung totoo. Attorney Vic, ang nangyayari ngayon, balik ako dito sa COMELEC, ano? May issue ng pandaraya, 'di ba? May maraming Okay, hanggang dito na lang po yung ano natin, part 2. Part 2 po ito sa ginawa ko yung sa isang video. So maraming salamat po mga kaperlas, mga kababayan at ating mga mahal na OFW.